Demon Emperor Chapter 478. Ang nakaraan sinabi ni ikalawang Poppy, na may kinalaman ang mahal na emperador, sa mga nangyayari sa kanila, at malabo daw na ma-ambush ng emperador dahil mautak ito. Nagpapatuloy. Hindi siya basta-basta masasorpresa sa isang bagay lang. Napatahimik na lang nakikinig ang tatlong papis sa sinabi ni ikalawang papi. Huwag na tayong magtalo pa dito, kahit sabihin pa natin na hindi niya ginawa. Pero mayroon namang malalapit sa kanya na kamag-anak na pwedeng tumulong. Bakit tayo pang pinatawag niya na chinat niya na napakalayo sa kanya? Wala ring nangyari sa ginawa niya, pinabalik lang din tayo. Sayang yung pamasahe natin at ginastos sa paglalakbay, ipinakain sa maraming tao. At ito pa yung hindi ko pa nasasabi. Ang pag-ambush sa atin sa mga nangyayaring ito ay parang sinadya at ginawa ng isang tao. Sino kaya ang walang hiyang taong to na tinutukoy ni ikalawang papis? Kung hindi tayo pinatawag at pinapabalik ng mahal na emperador, hindi tayo magmamadaling bumalik at mahuhulog sa isang patibong. Ang ibig mong sabihin, ikalawang kapatid, ang natanggap nating message ay wrong send, fake? Kung ganon, isa ito sa mga kagagawa ni Zhuge Kanfeng. Binitag niya tayo. Isa lang ang ibig sabihin nito, ang kapitolyo ng imperyo ay napasa kamay na ni Zhuge Kanfeng at hawak niya ng trono. Hawak niya siguro ang FB account ng mahal na emperador, kaya nag-send siya sa atin ng fake news. Hindi pa ako sigurado sa bagay na to. Pero isa lang ang alam ko, may isang makakagawa nito. Sabay-sabay silang napatanong ng sino? Ang steward ng Lolo Clan, si Chupa. Hindi ba kayo nagtataka na alam ni Chupa na malapit tayo sa kanya? Pero deadma lang siya, parang wala lang tayo, at itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Alam natin na isa siyang mayabang, pero nakakabasa siya ng hindi na isusulat. Parang alam niya na kung anong mangyayari sa atin at gagawin natin. Alam niya na walang mangyayaring digmaan sa pagitan natin at sa kanya. Ang ibig mong sabihin, si Chupa at saka si Zhuge Kanfeng, ipinagkalulo nila ang bansa. Kung ganon, wala na rin kwenta kung tatawagan natin si ikalimang inaanak. Magkasabwat pala sila. Hindi naman siguro sa ganon, pero parang ganon na nga. Pero nung kasama natin si kalimang inaanak, palagi niyang ipinagyayabang sa atin si Chupa ng Lolo Clan. Gagawin niya ang Lolo Clan na pinakamalakas sa buong Luzon. Kahit mahirapan pa siyang makamit ito, hindi siya nagdemanda sa master niya. Nire-respekto niya ito ng buong puso. Kaya naniniwala ako sa Lolo Clan na hindi kasama sa pag-ambush sa atin sa hukbo ni Dugo. Kahit may kinalaman pa sila dito, hindi papayag si ikalimang inaanak. Kapag nakalabas na tayo dito, tatanungin natin si Chupa. Kailangan niyang magpaliwanag sa atin. Pero paano ang ating amain? Alam kong mahalaga sa ating inaama ang kanyang dignidad. Pero si Dugo o Lein, natatakot akong mamatay. Kaya hihingi na ako ng tulong kay ikalima. Akuin ko lahat ang magiging responsibilidad. Nabigla si ikalawang papis dahil may sumuntok sa kaniyang boobs. Ouch! Hindi ako papayag na akuhin mo lahat ng responsibilidad. Isa rin akong matatakoting papis. Tayong apat na magkakapatid, mabubuhay at mamamatay ng sabay-sabay sa pagkamit ng ating mga pangarap. At ayun na nga, nagbato-batopik na sila. Dahil gusto niyang mabuhay, mabubuhay tayo. At ayun, nag-send na sila ng messenger. Di ko akalain na may sarili silang tinatagong iPhone 12 fully paid. At makita ito ni Dugo na dumaan sa kanyang newsfeed. Oh, mga pasaway na bata ito. Marami pa kayong kakaining bigas. Mas magandang suluhin ko na lang itong paninira sa akin. Samantala, sa base naman ng Lolo Clan,
Kasalukuyan pa rin nagpapagaling si Matandang Lee. Si Matandang Lee, masyado talagang matigas ang ulo niya. Sinaktan niya ang kanyang sariling kalusugan para lang makapagyabang sa maraming tao. Ayan tuloy ang napala niya. Mamamatay siyang virgin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi mo talaga maintindihan ang pag-iisip ng mga adik. Ano? Di ba ikaw rin masyado kang adik sa paggawa ng mga bawal na gamot? Tapos nakipagpustahan ka pa sa akin para lang matalo mo ko. Wala ka ring pinagkaiba sa kanya na matigas ang ulo. Si Matandang Lee ay adik sa laban. Ako naman, adik ako sa bawal na gamot. Pareho kaming handang itaya ang lahat para lang sa aming kinaadikan. Pareho pala ang landas na tinatahak namin. Kaya nga gusto ko ang pag-ugali niyo. Nakapokus kasi kayo sa mga sarili niyong goal. Maganda kayong tulungan. Noong una, nakaligtas ako sa isang kapahamakan. At ngayon, isa na akong 9th grado na alchemy. Maraming salamat sa pagtulong mo at pag-aalaga mo sa akin, Chupa. Pero si Matandang Lee, nawasak na ang kanyang pagkalalaki. Isa na siyang balisa ngayon. Paano na ang kanyang kinabukasan? Baka siguro magpakamatay siya pag nalaman niyang hindi na siya makapag-insayong muli. Ay, kawawang Matandang Lee. Ang nag-iisang makakapagpagaling lang sa kanya ay ang budirot. Pero ang bagay na yon ay nakain na. Ang budirot ay galing sa langit at lupa at nagbibigay ito ng pambihirang lakas at utog. Pero kahit na hindi niya kayang pagalingin ang mga ugat ni Matandang Lee. Ang budirot, ang kaya lang pagalingin ay ang katawan ni Matandang Lee. At magiging balisa na siya habang buhay. Hindi na siya makakalis sa Piak Radiant Stage. Isa itong malaking dagok sa buhay niya sa pagiging adik sa laban. Pero mas maganda pa rin kung gagaling siya kahit kaunti lang. He 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 he. Nagkakamali ka, Matandang yan. Kung ang tinutukoy natin ang pagbabalik ng kanyang lakas at kalusugan, gagawin ko na lang siyang mandirigmang puppet. Kahit butot balat, matibay naman na parang bakal at saka hindi naubusan ng lakas. Kaya tutulungan ko siya, hindi ko lang siya basta ililigtas. Gagawin ko siyang mas malakas kaysa sa dati. Dahil kung hindi ko gagawin yun, magiging masama sa kanya at magiging masama rin sa akin. Kung ganon, Chupa, may sekretong paraan ka pala. Oo naman, may paraan ako. Dahil kung hindi, pinigilan ko na siya nung nakikipaglaban siya. May paraan ako para gamutin siya, kaya hinayaan ko siyang gamitin niya ang buong lakas niya. Naglabas na ng isang capsule ng gamot si Chupa. Ito yung sinasabi ko na 12 grade ingredients. 100 leaves, heaven flower nectar. At saka 10 grade ingredients, heavenly dew. Mga sangkap ito para makagawa ng 10 grade heaven reaching pill. Mapapagaling nito ang mga buto mo at ang mga ugat. Ang mga ugat niya ay magiging maganda na parang bago pagkatapos nitong mawasak. At saka lalo pa itong titibay. Ito ang pinakamagandang gamot para sa ating mga cultivator. Ano? 10 grado? Nabigla si Matandang yan dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganyan. Matandang yan, siguro nagtataka ka, ba't hindi mo subukan? Subukan mong hamunin ngayon ang sarili mo na gumawa ng 10 gradong gamot. Naglalaway na si Matandang yan, gusto niya talagang subukan. Chupa, talaga bang ipapagawa mo ito sa akin? Paano kung mabigo ako? Masasayang na lang yung mga mamahaling sangkap. Huwag kang mag-alala. Tignan mo, magsawa ka, gamitin mo ang iyong mata. At pinlex na ni Chupa ang kanyang kayamanan. Marami pa ako nito na nakaimbak sa bodega. Wow, rich kid pala si Chupa. Namangha sa kanya si Elder yan.
napasabi na lang ng Chupa, ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo. At dito nagtatapos ang chapter 478. Maraming salamat sa panunood. Mag-subscribe para laging updated.